Laundry business from home. Paano magsimula kahit maliit ang puhunan? Kung sasabihin ko sa iyo na may negosyo na pwedeng simulan mula mismo sa bahay, hindi kailangan ng malaking tindahan at may pagkakataong magkaroon ng regular na customers buwan-buwan. Interesado ka ba? Maraming Pilipino ang naghahanap ng dagdag na pagkakakitaan. Ang iba naman ay gustong magkaroon ng negosyo na hindi kailangang bantayan buong araw. At isa sa mga negosyo na patuloy ang demand kahit anong season, kahit may crisis at kahit maraming kompetisyon ay ang laundry business. Dahil aminin natin, habang dumarami ang mga taong busy sa trabaho, pag-aaral o negosyo, mas maraming tao ang gustong magbayad para may maglaba para sa kanila. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano magsimula ng laundry business mula sa bahay, magkano ang posibleng puhunan, ano ang mga kailangan mong ihanda, paano makakuha ng unang customers, at paano palaguin ang negosyo kahit nagsisimula pa lang. Kaya't siguraduhin panoorin hanggang dulo dahil may mga practical tips akong ibabahagi na makakatulong para maiwasan mo ang mga karaniwang pagkakamali ng mga nagsisimula sa laundry business. At kung gusto mo ng mga videos tungkol sa negosyo, pag-iipon, investments at financial tips para sa mga Pilipino dito at sa ibang bansa, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Payong Amiga at i-click ang notification bell. Simulan na natin. Bakit magandang negosyo ang laundry business? Ang laundry business ay kabilang sa tinatawag na service business. Ibig sabihin, hindi mo kailangang gumawa ng produkto. Ang ibinebenta mo ay serbisyo. At ang maganda rito, hindi nawawala ang pangangailangan ng tao sa malilinis na damit. Isipin mo ito, kahit recession, kahit tag-ulan, kahit may pandemya, kahit mataas ang inflation, kailangan pa ring maglaba ng mga tao. At dahil maraming tao ang kulang sa oras, mas pinipili nilang magbayad kaysa gumugol ng ilang oras sa paglalaba. Ito ang dahilan kung bakit maraming laundry shops ang tumatagal ng maraming taon. Kapag nakabuo ka ng loyal customers, pwede kang magkaroon ng regular income bawat linggo. Sino ang mga posibleng customers mo? Bago ka magsimula, mahalagang malaman kung sino ang target market mo. Una, mga empleyado. Busy sila sa trabaho at kadalasang walang oras para maglaba. Pangalawa, mga estudyante, lalo na kung malapit ka sa boarding house or dormitories. Pangatlo, mga pamilya. Maraming magulang ang mas gustong ipalaundry ang mga kumot, comforter at mga mabibigat na labada. Pang-apat, mga OFW families. Madalas silang may budget para sa convenience services. At panghuli, mga small businesses gaya ng salons, spas, clinics at maliit na hotels. Kapag nakuha mo na ang mga customer na ito, mas lalaki ang potential income ng iyong negosyo. Magkano ang puhunan? Isa sa mga pinakamadalas itanong ay, magkano ba ang kailangan para magsimula? Ang magandang balita, pwede kang magsimula sa maliit. Option number 1, kung mayroon ka ng sariling washing machine sa bahay, maaari kang magsimula sa halagang mas mababa sa 10,000 piso para sa detergents, basket, packaging materials at marketing. Option number 2. Kung gusto mong mas seryoso ang setup, maaaring bumili ng mas malaking washing machine at dryer. Sa ganitong setup, maaaring umabot sa 50,000 hanggang 100,000 piso depende sa kagamitan. Ang mahalagang tandaan ay hindi mo kailangang magsimula ng malaki agad. Maraming matagumpay na laundry business ang nagsimula sa isang washing machine lamang. Mga kailangan para makapagsimula. Una, washing machine. Mas maganda kung matibay at energy efficient. Pangalawa, dryer. Bagamat hindi ito required sa umpisa, malaking advantage ito lalo na kapag tag-ulan. Pangatlo, detergent at fabric conditioner. Piliin ang kalidad na gusto rin ng customers. Pang-apat, laundry baskets at storage area. Panglima, packaging materials, maaaring plastic bags or reusable bags. Pang-anim, notebook o spreadsheet para sa tracking ng orders. Napakahalaga ng maayos na record keeping. Paano magpresyo ng iyong serbisyo?
Isa sa mga dahilan kung bakit nalulugi ang ibang laundry business ay maling pricing. Huwag mong gayahin ang presyo ng ibang laundry shop nang hindi mo alam ang sarili mong gastos. I-compute mo ang tubig, kuryente, detergent, fabric conditioner, plastic packaging, pamasahe kung may pick-up and delivery, at iyong oras. Pagkatapos ay magdagdag ng sapat na profit margin. Tandaan, negosyo ito at hindi charity. Kailangan mong kumita para lumago. Paano makakakuha ng unang customers? Ito ang pinakamahalagang bahagi. Kahit gaano kaganda ang setup mo, kung walang customer, walang kikitain. Narito ang ilang paraan. Una, gamitin ang Facebook. Mag-post sa local community groups. Pangalawa, gumawa ng simpleng Facebook page. Pangatlo, magbigay ng opening promo. Halimbawa, first wash discount, libreng pick-up sa unang transaction o loyalty card. Pang-apat, humingi ng referrals. Mas nagtitiwala ang tao sa rekomendasyon ng kaibigan o kapitbahay. Pang-lima, magbigay ng excellent customer service. Ang masayang customer ay kadalasang bumabalik at nagdadala pa ng bagong customers. Mga pagkakamali na dapat iwasan. Number 1, pagtanggap ng sobrang daming labada na hindi kayang tapusin sa oras. Masisira ang reputasyon mo. Number 2, hindi paghihiwalay ng puti at may kulay na damit. Maaaring magreklamo ang customer. Number 3, hindi pag-check ng bulsa bago labhan. Baka may perang maiwan o mahalagang gamit. Number 4, hindi pagtatala ng orders. Maaari kang magkapalit-palit ng customer items. Number 5, pagpapababa ng presyo ng sobra. Kapag masyadong mababa ang presyo, baka hindi mo mapansin na lugi ka na pala. Paano palaguin ang laundry business? Kapag may regular customers ka na, maaari mo nang palawakin ang negosyo. Magdagdag ng pick-up and delivery service. Mag-offer ng express laundry. Maglinis ng comforters at curtains. Magdagdag ng ironing service. Magbenta ng detergents at fabric conditioners. Unti-unti, maaari kang magkaroon ng mas maraming machines at mas malaking operation. Tandaan, maraming matagumpay na laundry shops ngayon ang nagsimula lamang sa bahay. Tips para sa mga OFW at pamilya sa abroad. Kung OFW ka at gusto mong magkaroon ng negosyo sa Pilipinas, maaaring magandang option ang home-based laundry business. Maaaring ang pamilya mo ang magmamanage habang ikaw ay nasa abroad. Importante lamang na may malinaw na sistema. May records, may monitoring, at may regular na communication. Sa ganitong paraan, pwedeng magkaroon ng dagdag na income ang pamilya habang nasa ibang bansa ka. Ang laundry business ay hindi guaranteed na yayaman ka agad, ngunit isa itong negosyo na may tuloy-tuloy na demand. Hindi ito seasonal, hindi ito nakadepende sa trends, at hindi ito nangangailangan ng sobrang laking puhunan para makapagsimula. Ang pinakamahalaga ay magsimula. Magsimula sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Pag-aralan ang market, pagbutihin ang serbisyo, at palaguin ang negosyo ng paunti-unti. Tandaan, maraming matagumpay na negosyante ang nagsimula sa maliit na hakbang. Baka ang simpleng washing machine na mayroon ka ngayon ang maging simula ng isang negosyo na magbibigay ng karagdagang kita sa iyong pamilya sa mga susunod na taon. Kung may natutunan ka sa video na ito, paki-type sa comments. Ready na akong magsimula ng laundry business. Gusto kong malaman kung nasa Pilipinas ka ba o nasa ibang bansa habang nanonood ng video na ito. At kung mayroon kang tanong tungkol sa laundry business, negosyo, pag-iipon o investments, i-comment mo lang sa ibaba at baka iyon ang maging susunod nating video. Huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa mga kaibigan at kapamilya na gustong magkaroon ng extra income at mag-subscribe sa Payong Amiga. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa